Higit sa 8 oras na natutulog, paano nito malalagay sa panganib ang iyong kalusugan? Ang pagtulog ay isang mahalagang bahagi ng pagbuo ng tao. Ito ang panahon kung kailan ibinabalik ng katawan ang sarili. Bagamat ang masyadong kaunting tulog ay maaaring mapanganib para sa katawan, ipinakita ng bagong pananaliksik na ang sobrang pagtulog ay may mga patibong din. Ang sobrang pagtulog ay isang indikasyon ng ilang panganib sa kalusugan. Nagsasaad din ito ng ilang kondisyong medikal na maaaring mayroon ang isang tao. Narito ang higit pa sa mga panganib ng oversleeping. 1. Mahirap mabuntis. Nalaman ng isang pag-aaral na isinagawa ng Korean research team noong taong 2013 na sa sample size ng 650 kababaihan na sumasailalim sa in vitro fertilization, ang mga nabuntis ay mayroong 7 hanggang 8 oras na tulog araw-araw. Iminungkahi din ng pag-aaral na ang pagtulog ay maaaring makaapekto sa mga menstrual cycle, circadian rhythms, at hormone secretion. Habang ang pananaliksik ay hindi pa nakakaalam ng isang direktang kaugnayan sa pagitan ng pagtulog at kawalan ng katabaan, maraming mga mananaliksik ang nagsisikap na sirain ang jinx. 2. Panganib ng diabetes. Ang isang pag-aaral sa Quebec na isinagawa noong 2013 ay malinaw na nagpakita na ang isang tao na natutulog ng higit sa 8 oras sa isang araw ay mas madaling kapitan ng panganib na magdusa mula sa type 2 diabetes at nabawasan ang glucose tolerance. Sa isang 6 na yugto ng panahon, ang mga taong natutulog ng higit sa 7 hanggang 8 na oras ay mas malamang na magdusa mula sa komplikasyon na nauugnay sa diabetes, kahit na pinapanatili nilang kontrolado ang masa ng katawan. 3. Kalusugan ng isip at depresyon. Ang depresyon ay isang pangunahing sintomas ng sobrang pagtulog. Habang ang mga taong may depresyon ay may posibilidad na magdusa mula sa insomnia, tinatayang 15% ng mga pasyenteng dumaranas ng depresyon ay madalas na nakatulog ng labis. Kung ikukumpara sa mga regular na natutulog, ang mga labis na natutulog ay may posibilidad na dumaranas ng mga sintomas ng pagkabalisa at patuloy na depresyon. Ang isang kamakailang pag-aaral ay nagsiwalat na ang sobrang pagtulog ay maaaring magpataas ng mga pagkakataon ng genetic heritability. Ang isa pang pag-aaral ay nagsiwalat na ang mga taong natutulog ng higit sa 10 oras ay maaaring magresulta sa sakit sa isip. Ang isa pang pananaliksik na isinagawa sa Johns Hopkins Medical School ay nagsiwalat na ang isang irregularidad ng orasan ng pagtulog ng katawan ay maaaring humantong sa pansamantalang mental depression. 4. Nadagdag ang pamamaga. Ang sobrang pagtulog ay maaaring magpataas ng panganib ng ilang partikular na sakit tulad ng Alzheimer's disease, cardiovascular disease, at iba pa. Ang isang pag-aaral na isinagawa ng isang grupo ng mga mananaliksik ay nagsiwalat na ang mga babaeng natutulog ng higit sa 8 oras ay malamang na magdusa mula sa 44% mas mataas na C-reactive protina. Ang isa pang pag-aaral ay nagulat na ang C-reactive ay nadagdagan ng higit sa 8% para sa bawat oras ng karagdagang pagtulog ng isang individual. 5. Higit pang pananakit. Habang ang pagtulog at pahinga ay kadalasang nauugnay sa paggaling, ang sobrang pagtulog ay maaaring, kung minsan, ay magpapalala ng mga sintomas. Ang paggugol ng masyadong maraming oras sa kama ay maaaring magpalala ng pananakit ng likod at balikat. Ang sobrang pagtulog ay nauugnay din sa mas mataas na dalas ng pananakit ng ulo. Ang sobrang pagtulog ay kadalasang nag-trigger ng one-sided migraine at nagpapataas ng antas ng stress sa isang tao. Disclaimer: ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon. Palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.